Your Honor, ito ang larawan ng likuran ni Camia kung saan sinugatan siya ni William. Iniabot ni Attorney Gregory ang picture sa tagahatol. Paumanhin sa mga taong naririto, ay papakita namin sa monitor masenant posible magbigay ng hindi komportabling pakiramdam. Napasinga pa mga tao sa paligid na makita ang kanyang malalim na mga peklat sa likuran na naroon malapad na telebisyon. Nakasulat doon ang You Are Mine, na parang bida siya sa isang thriller na pelikula. May mga tinatanong pa kay Kame na sinasagot niya ang totoo, tulad na lang nang hindi siya nagalaw kailanman ng ibang kaibigan ni William, ngunit namulesa siya ng mga ito sa iba pang paraan. Tulad na lang ng pagpaso sa kanya na sigarilyo, o kaya pag-upload sa kanyang masaselang parte, o kaya naman utusan siya ng mga itong hawakan niya ang sarili habang pinapanood siya ng mga ito para magsalsal. Pakiramdam niya na bahilan siya matapos ibunyag ang kanyang mga karanasan, ngunit alam niyang kailangan ng mga tanong na yon. Ito na ang sandali upang magkaroon ng lakas na loob magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Di pa tapos ang pagsubok ng ang kabilang panig naman ang magsimulang magtanong sa kanya. Isang attorney Toxon ang abogado ng grupo ni William. Bakit di mo magawang magreklamo noon kung namolestya ka na pala ng tinuturing mong kapatid? Tanong nitong nakataas pa ang kilay. I was afraid. Nagsumbong ako sa daddy ko. Hindi sila naniwala sa akin dahil mabait sa akin si William sa ibang bagay. Tago ni Camia. Camia, sinasabi mo ba na pinilit ka ni William at nagawa kanyang molestyahin sa sarili ninyong bahay? Ilan ang kasambahay ng mga Montalco nung panahon na yon? Binilang niya ang mga trabahador ng mga Montalco nung 19 siya. 12. Ibig mong sabihin sa 12 katao na trabahador, idagdag pa si Mrs. and Mr. Montalco, wala man lang nakarinig ni isa sa kanila na may nagaganap na palang pangmamolestya sa tahanan ninyo? Samantalang 5 silang magkakaibigan doon sa sinasabi mong hotel. Ngunit nagawa mo makalabas at makatakas sa loob ng kwarto? May ilang pagkakataon din sa parehas na panahon na ikaw ang bumubuntot kay William. Sigurado ka bang di mo intensyon akitin si William kaya may naganap sa inyo? Hindi kaya kinilabutan si Camia? Nadagdagan ang kanyang luha sa mata. Your Honor, nagsisimula ng sarili niyang opinyon si Mr. Toxon. Belta agad ni Attorney Gregory. I am just stating some facts, Your Honor. There are 14 people in their home. Madaling malalaman ng mga tao sa loob ng bahay na may nagaganap na palang rape kung sakaling totoo na minamulesa siya ni William. Paano nangyaring wala siya nagawa para makaalis sa kamay ng iisang tao? Gayong napakaraming tao sa tahanan ng mga Montalco na posible siyang hingan ng tulong. Proceed, anang tagahatol. You may answer the question, Camia. Pagpapatuloy ng defendant attorney. Because I was terrified. I'm still scared of him. Sigaw ni Camia. Ngayon ba hindi ka natakot kaya ka narito sa korte? I have to speak the truth. I have to share what happened to me kahit sobrang sakit. Naranasan mo bang magkaroon ng romantikong damdamin para kay William noon? No, absolutely not. We're like siblings. Really? Because we discovered the message on one of William's social media accounts. Pinadala mo to sa kanya noong 17 ka. You wrote a text saying, I love you, Will, and you sent it on September 9th. What? Tinignan niya si Drake. Seryosong mukha nito. It was simply a casual message to my brother because he was kind to me. Paliwanag niya. Nakakatawa dahil narito ka ngayon sa korte para sabihin ng ibang bagay. Saritas kong sabi ni attorney, Toxon. Natahimik si Camia. Sinundan nito ang talong gayunman ay alam niyang tumatax na sa mga tao sa paligid ng posibleng may consent niya ang naganap na rape sa kanya. Wala siyang pakialam sa isipin ng tao. Ang nais niyang malaman kung naniniwala ba sa kanya si Drake. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya kung sasabihin siya nito na sinungaling. Ayon sa ilang detaling nakalap namin sa ospital ni Mr. William Montalco, nagkaroon siya ng relasyon sa nanay ni Mr. Drake Crawford habang pasyenteng ginang sa ospital. Ngayong mag-asawa na kayo ni Mr. Crawford, may posibilidad ba na ginagawa mo to dahil sa asawa mo? What? Usal ni Camia. Di niya alam ang tukol sa relasyon ni William at mom and Drake. Nabigla silang lahat nang tumayo si Drake. Galit na sumisigaw. No, walang relasyon ng mommy ko sa hayop na yan. Pinigilan ni Drake si Orion. Malaking pasasalamat niyang naroon to sa loob. Masyadong mainit ang mga nagaganap na komosyon. Pinalabas ni Drake sa loob ng silid. Nawala ang suporta ni Camia kahit lalo siyang naiyak. Panay ang luha niya kahit alam niya na kailangan niyang sagutin ang mga natitirang tanong at kompletuhin ang pagsubok ng walang anumang pagsisisi. Hindi ko alam ang relasyon ng mommy ni Drake kay William. Tugon ni Camia na makabawi.
Your Honor, walang kinalaman ng relasyon ni William sa kung kanino sa kasong to. Buwelta ni Attorney Gregory. Nangihina na si Camia matapos ang mga katanungan. Sa palagay naman niya, nasagot niya na ng maayos sa mga tanong base sa mga alam niya at karanasan niya. Ang mahalaga, hindi siya nagsinungaling sa mga nasabi. She felt a sense of liberation afterward, despite knowing that there was a possibility of being mocked by someone. Panay ang iyak niya na matapos ang session. Binuksan niya ang puso't isipan niya sa korte na hindi niya alam kung may kahihinatnan ba ito sa huli. Kahit siya'y nagdududa na kung totoo ba na nagawa iyon ni William, gayong mahal na tao to sa iba. Nang lumabas siya ng korte, niyakap siya ni Drake. Sapat ang haplos at presensya nito para mabura lahat ng masasakit na katotohanan. I am so proud of you, babe. Naluluhan itong sabi. You've been incredibly brave. Inakbayan siya nito para ilayo na sa lugar na yon. Normal hanapan ka nila ng butas kahit iniisip mo na may pagdududa ako sa naganap sa'yo noon. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo. Let's go home, aniya. Di niya na gustong manatili sa lugar na yon. Nalayo na siya nito sa lugar na yon. Ang hiling lang ni Camia, sana manalo si Carmela. Sana magkaroon ng saysay ang pag-witness niya. Hindi nagko-komento si Camia habang nasa sasakyan. Nasasaktan ang damdamin niya matapos buksan ang nakaraan. Tahimik siyang lumuluha. Panay ang ring ng cellphone ni Drake mula sa tawag ng kung sino-sino, kaya pinatay na lang nito yon. Shhh! Inaplos siya ng kanyang asawa sa likuran habang yakap siya nito. Nanginginig pa rin ang kanyang balat dahil sa takot. I feel dirty. Malungkot niyang usal. Humigpit ang yakap sa kanya ni Drake at saka tumingin sa labas ng bintana. I feel like an idiot. I met you that night, Camia. Kung sana nailigtas kita noon bago pa nagawa ni William sa'yo ang molestahin ka. O kaya naman paglaruan ka ng mga kaibigan niya. Kung sana nakilala na kita noon at naialis na kita sa bahay ninyo. Nagkiskis ang ngipin ni Drake. Alam niya mahirap tanggapin na 1 linggo lang matapos ang araw na yon, nagawa siyang pagsamantalahan ni William. Napapikit siya na mariin. Ayaw niyang sariwain ang bawat pangyayari. Kung paano nga ba niya nagawang humingi na sa klolo? William covered her mouth. He choked her. You are mine, Camia. Walang ibang gagalaw sa'yo, ako lang. One moment he was kind and then he would torture her again. Humigpit sa kasalukuyan ng hawak niya kay Drake. I'm sorry. Usal niya. You don't have to apologize. It was them who did evil things to you. Silang dapat na mag-sorry sa'yo. Hinalikan siya ni Drake sa kanyang noo. I am proud of you. Pinilit niyang kalmahin ang sarili hanggang sa makatulog na lang siya sa kabila ng paghikbi habang yakap nito. Where's Camia? Tanong ni Orion. Kasama nito si Danica na halatang kagagaling lamang sa iyak. She's sleeping. Bakit narito ang dalawang to? Nais sana niyang itanong kung anong ginagawa ng mga to sa bahay niya. Alam na namin kapatid namin si Camia. Pinaalam sa amin ni Daddy ngayong gabi, ani Danica. Humikbi ang babae. Kaya pala ibang nararamdaman ko sa kanya. You can go with her. Nasa taas si Camia. Pwede mo siyang puntahan sa master's bedroom. Really? Pwede talaga akong pumunta doon, hindi ka magagalit? Well, I don't have a choice if you're my sister-in-law. Simple niyang tugon. Kailangan ng asawa niya ng suporta malaman sa maraming tao at malaking bagay ang presensya ng mga kapatid nito. Nawala ang dalaga maya-maya. Mabilis tinungo ang pintuan. Panay ang ikot ni Orion sa patalim nito habang naniningkit ang mga mata at nakatingin sa kawalan. Nagsalin siya ng alak sa 2 baso para pakalmahin to. Bro, stop that. Para kang serial killer sa anyo mo. Inabot niya nito 1 baso ng rum. Hindi lang ako makapaniwala. Paano nangyaring napunta siya sa pamilyang yon? Tanong din niya ni Drake. Kaya lang wala na siyang magagawa dahil dumanas na madilim na karanasan ang asawa niya. We have to stop questioning those things, lalo na kapag nasa paligid si Camia. Madadagdagan lang sa manang loob niya. Alam ko na nagbukas ang trauma niya matapos ang trial. Nagbuga ng hangin si Orion saka nilagok ng isahan ng alak. Anong sabi ni Uncle Neil? Tanong niya sa kaibigan. He admitted his guilt. Nalaman lang niyang nabuntis si Christina, ang nanay ni Camia, noong babalik siya rito mula sa abroad. Inaya daw niyang umalis ng bansa ang mommy ni Camia na magkita sila uli. Ilang linggo bago to namatay. Kaya lang tuwid ang isip ni Christina dahil hindi pa nila alam na nakikipagrelasyon na pala si Mr. Montalco sa mommy ni William. Nagsalubong ang kiling ni Orion. That fucking prick. I really wanted to kill him. Calm down. Hindi magugustuhan ni Camia kapag may ginawa ka doon.
Sayang lang ang moral mo sa demonyong yon. Para tong dragon na naglabas ng usok sa ilong. At kailan ka pa naging mabait? Hindi ba't gusto mong maparusahan ng mga yon? Laban to ni Kamya kaya hindi ako makikialam. Di niya nagugustuhan na may ginawa ako sa magkakaibigan, sa halip napahamak lamang siya. Ayaw niya na gumanti sa ganoong paraan. Kaya ngayon hinahayaan ko na lang si Kamya at ang batas na humusga. Naniniwala si Kamya na malaking puntos ang pagsasalaysay niya sa nakaraan. Akalain mo na siya tong may madilim na karanasan, pero ikaw tong nadala niya sa liwanag, ani Orion. Gago? Nagsanin mo rin ng alak si Orion sa baso nito. Kaya pala iba ang damdamin na naramdaman ko kay Kamya. Tumindig ng upo si Drake. Umamin ka nga sa akin bilang kaibigan ko. Nagkagusto ka ba kay Kamya? Nagtaas ang kilay nito at hinarap ang mata niya. Bakit ako magkakagusto sa kanya? Asawa mo siya. Noong una ko pa lang siyang makilala, tinuturing ko na talaga siyang kaibigan. Alam mo, hindi ko magagawang tumingin ng may mali siya sa asawa mo. Bro code. Nung maghiwalay kayo, tinuring ko naman siyang nakababatang kapatid dahil kaibigan siya ni Danica. Well, noong mga panahong yon, close na talaga kami na para magkapatid. Naramdaman ko na ako ang naging sandalan niya bilang pamilya nang umalis ka rito. Napangiwi si Drake. Ayaw na niyang balikan pa ang mga araw na yon na naghiwalay silang mag-asawa. Nagpatuloy si Orion. Nahihiya pa si Daddy na puntahan si Kamya. Hindi niya maharap ang konsensya niya. Ikaw ba? Kamusta kayo sa pamilya mo? Well, nagpapadala ng regalong Daddy ko kay Kamya, kaya alam kong tanggap niya ang asawa ko. Ang matigas sa ulo ng lolo ko at ilang mga malalayong kamag-anak ng Crawford na wala naman dapat na pakialam sa buhay mag-asawa ko. Naiiling siya. Kung pagsalitan ako ng mga tiyahin ko, kala mo naman malaki ang maiaambag nila sa buhay ko. If I know, nagpapalakas lang sila kay lolo. Akala naman nila, matutuwa ako sa kanila. Maraming pamangkin ng lolo niya sa mga kapatid nito at ang mga yon ang nakadadagdag ng pagkaasar niya dahil parang mababait na alagang aso ang mga ginagawa nito at nagagawa siyang tawagan at pagsabihan na papayuhan siya kuno. Ngunit ang ending ay mamumukhaan ng mga ito. Magmumungkay ang mga to na makipaghiwalay siya kay Kamya. Mabuti na nga lang at takot ang mga pinsan niya sa kanya. Handa ka bang iwan ang mga Crawford Group? O sisa ni Orion bago inumin ng panibagong alak? Ang totoo hindi. Pero mas lalong hindi ko kaya na iwan si Kamya. She's the only family I have left. Kaya kong talikuran ng ilang taon na pinaghirapan ko sa opisina kung alam ko naman sa sarili ko na habang buhay ko na lang magkakasama si Kamya. Nakapangako na ako na gagawa ko ng pamilya kasama siya. Ano naman ang nararamdaman mo sa balitang nagkaroon ng relasyon ng mommy mo kay William? Malungkot at tumingala sa madilim na kalangitan si Drake. Kailangan ko na rin yatang tanggapin na nagsisinungaling sa akin ng mommy ko at sa palagay ko, ganoon din siya kay William. Paano ka naman nakakasiguro? Kinuha ni Drake ang sulat ng mommy niya kay Kamya sa isang drawer. Pinadala yon sa kanya na mag-asawang Montalco ilang oras na nakakaraan, kapalit ng tulong sa opisina nito at pera. Binasa yun ng kaibigan niya. Dear Kamya, surprise! Hindi mo ako nakikilala, pero kilalang kilala kita dahil anak ka ni Christina. Nakita ko ang picture ng mami mo sa wallet ng asawa ko, kaya naisip ko na may relasyon sila. Huwag mong sabihin sa iba. Walang sender name o galing kung kanino. Unang sulat pa lamang iyon. Ngunit nang ilabot na si Orion sa nabasa, it's as if it's creepy. I know. Dear Kamya, pinimbestigan ko ang nanay mo. Noong gabi na iyon, nag-away kami ng asawa ko. Ang hudas. Nilayasan ako sa bahay samantalang siya itong naglolo ko. Pinuntahan ko siya sa opisina. I saw her hugging my husband. Bakit sila nasa dilim noong gabi na namatay ang mommy mo? Nakita ko ang mommy mo sa loob ng opisina ng asawa ko. She's pretty. Kahit talatang kagagaling lang niya sa iyak. Nagalit ako sa kanya. Ang masaklap na itulak ko siya sa bukas na bintana. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Sigurado rin ako na ililigtas siya ng mga anghel. Dear Kamya, may isa pa akong sekreto. Alam mo ba, may nakilala kong lalaki na doble ang bata sa akin. Inakit ko siya. Kung ang mga sinabi ko sa anak kong si Drake, sinabi ko rin sa kanya. Pinakita ko ang picture ng nanay mo. Naawa siya sa akin. Tapos tinanong niya ako kung bakit ko pa pinagpapatuloy ang relasyon ko sa asawa ko. Di niya alam, mahal ko kasi ang asawa ko.
Sinagot ko sa kanya may sakit kasi ako. I let him hate your mother, Kamya. Gusto ko magalit siya sa nanay mo. Dear Kamya, I'm sorry, Kamya. Pwede mo bang alagaan si William? He will take care of you just as he did for me. Don't get too hopeful though. He despises your mother and loves only me. He will resent you. I will ensure that because you resemble your mother. Dear Kamya, nagsasawa ka na siguro sa sulat ko. This will be the final one. Please forgive me for what I did to your mother. Can you look after Drake? I informed my father-in-law that my son would marry you. William is mine. You can have Drake. Di may paliwanag ang mukha ni Orion matapos basahin ng ilang sulat. I'm sorry, Drake, but it appears that... Yes, she is deranged. I know. Sinusulatan niya si Kami na nasa ospital siya. Pero napadala ang lahat ng iyan sa bahay ng mga Montalco bago namatay ang mommy ko. At hindi lang ako ang minanapulan niya kundi si William. Bumilog ang kanyang kamao. Nasasaktan lang ako. Naniniwala akong siraulo ang daddy ko ngayong wala na pala sa mga yun ang totoo. Di man ako naniniwala sa daddy ko, sigurado ako. Totoo ang sinasabi ni Uncle Neil. Nabago ba ito ni Kamya? Umiling siya. Natahimik na si Orion. Iniwasan na lang nitong magsalita habang sinamahan niya to at uminom ng alak. Di nila napapansin na nauubos na para nila ang laman ng bote. Samantala sa silid ni Kamya, naamoy niyang matamis na pabango ni Danica, kaya alam niyang ang babaeng tumabi sa kanya sa kama. You're here. Yes. Nasabi namin sa daddy ang totoo, kaya kinulit ko si kuyang dalhin ako rito. Mabuti nilang pinayagan ako ni Drake na umakyat. Samahan daw kita. Niyakap siya ni Danica kaya't muli siyang napaluha. Ang mainit na yakap ito humaaplos hanggang sa kanyang puso, dahilan para maisip niya na meron na silang pamilya. May maituturing na siyang kapatid. I am sorry that Brian did what he did to you, Danica whispered, making Kamya sense that the young woman might still have feelings for Brian.